Hello there and welcome again to our Joyful Journey Canada. Yan, maganda ang temperature ngayon, no? Kasi ano lang, -1 lang siya. Ayan. Ang sarap sa labas kahit maglakad-lakad, pwedeng-pwede. Kaya maraming nag-i-skate doon kanina eh. So ayan, kakagaling lang namin sa dentist. Tapos ito yung aming binayaran for today. So just imagine, no? Kaya ang laki-laking bagay na meron tayong insurance. Yung insurance ng husband ko, maganda yon, Industrial Alliance yon. 90% ang kino-cover nila dito sa mga dental services, no? Like kung walang Industrial Alliance, ayan ang babayaran namin, no? Tumataginting na $729. Pero dahil like 10% ang ibabayaran namin is 72 lang yung aming binayaran for Hannah and Johan's dental procedure. So yung ginawa sa kay Hannah is tooth colored restoration, 2. Si Johan din colored restoration and preventive restoration. So ayan ano. Tapos parang ang alam ko 1,500 yata ang coverage na to, ano. Basta sa buong taon na yon. Kaya pinaghiwalay ko ang ano nila, nag-cleaning sila nung December, tapos sakto nitong January na nga yung sumunod na procedure sa kanila. So ayan po ang kanilang dental bill. Yan. Ayan, so isi-share ko lang din kung ano yung realidad dito ng mga temporary foreign workers, kahit yung mga holder ng open work permit. So, bilang background, ako po ay under ng HCCP Direct to PR pilot program, no? So, nung 2023 ay dumating po ako dito sa Canada ng April, tapos nakuha ko yung family ko ng September. Pero actually, under this pilot program, pwede mo namang isama yung family mo because yung agad-agad, no? Because yung husband naman ay bibigyan siya ng open work permit, tapos ikaw naman ay restricted open work permit. So ibig sabihin hindi ka po magtatrabaho sa ibang type of service, like for example mag-work sa Walmart or anything, basta kailangan ay yung job description mo lang yung home child care provider. Di ka din pwede sa mga institution like Kinder Corner, yung mga ganyan, no? Kailangan ay privately ka lang magwo-work. So ayan. Tapos ngayon yung mga husband niya ay meron silang open work permit para of course ay masustain yung pamumuhay dito, dahil usually sinasama talaga yung mga bata. Dahil nga ito ay direct to PR program, kaya kumbaga parang talagang kasama mo na yung pamilya mo, pwede ka nang magsimula kaagad dito. Dahil ang inaantay na lang sa amin ay yung aming mga experience na dati nga ay 2 taon, tapos pinaikli nila ng 1 taon, then ginawa nilang 6 months. So ako naman po ay naka-1 taon naman ako ng experience, ano. Tapos yung iba ay 6 months. Tapos ngayon dito sa aming current na trabaho, yung husband ko, may mga time na gusto niyang lumipat ng work na mas malapit, ganyan. Tapos mas medyo maginhawa sa katawan kasi syempre karapatan naman ng bawat isa yan na maghanap ng trabaho na palagay niya ay mas makakapag-benefit sa kanya physically, financially. Yan, kasi yung work niya medyo malayo-layo din dito. Ngayon meron siyang hinahunting talaga na tina-target, kumbaga, na work na malapit lang sa amin, actually pwedeng lakarin lang din kung sakaling mapapasok siya. So nag-apply siya. Tapos okay naman lahat, pasado naman sa mga tests, sa interviews, okay. Eto na, nung tinatanong na kung ano daw ba siya, anong type ng visa ang hawak niya, so sabi niya ay open work permit siya. So temporary, tapos ayun na, parang sige, tatawagan ka na lang namin. So parang ganun, no. Pero parang feeling niya prior to nung tinanong siya about doon sa kanyang status ay okay naman lahat. Tapos nga meron ako nakausap din na katulad ko din na HCCP, no, na
halos kasabayan lang din namin, 2023 sila dito. Then yung husband niya naman din ay open work permit, tapos nag-apply daw sa isang work, tapos pinapakita na talaga ito yung mga work mo, ganito yung gagawin dyan, dinedemo na, no, talagang shoot na sa banga, kumbaga. Tapos ito, nung tinanong siya din kung tungkol sa status niya, no, doon sabi niya ano kami, open work permit ang aming visa dito. Tapos ayun na, parang nag-usap na daw na hindi pwede, ganyan, kasi di naman sinabi totally sa kanya na gano'n, pero parang yung sa nakita niya ay nag-usap nga na gano'n na, tapos after nun sabi, sige, tatawagan ka na lang namin. So ayun, ang suma ay hindi rin siya na tuloy doon sa ina-applyan niya na work, dahil nga hindi siya PR at hindi holder ng yun nga, open work permit lang ang hawak na visa. So ayan ang isa sa mga nakakalungkot din na nangyayari dito, na first hand experience po namin yan, na hindi yan mga sabi-sabi lang, no? Na talagang lumiliit na yung tsansa para sa mga workers na nandito, na sa mga, kahit may open work permit ka pa. Tapos syempre hindi naman din nila tatanungin kung basta ang alam lang nila is open work permit ka, so may chance na umuwi ka. Normally yun ang thinking nila, no, na baka ito ay uuwi din, kasi baka ito ay walang kasiguruhan talaga hanggat wala pang PR. Kaya ayun, sa isang banda, no, maganda yung ginawa din nila na yun, although hindi kami na benefit, at I think marami din naman na worker na hindi makaka-benefit nun. Pero mainam kasi na may open perspective tayo sa mga bagay. Like eto, ginagawa nila kasi gusto nilang i-prioritize yung mga PR na nandito, tsaka of course yung mga naghahanap ng trabaho na citizen na, no, para kasi yun nga ang sentiment ng iba, na inuunahan pa sa trabaho noong mga temporary workers yung mga nandito na walang trabaho. So yun, talagang kumbaga liniligwak na nila yung mga temporary foreign workers, mga open work permit holders, kapag nalaman nilang yun lang yung status na hawak nung worker, no. So yun, syempre malungkot para sa part namin na talagang lumiliit yung chance. Ang mahirap pa dito, paano kapag dumating dito tapos naghahanap pa lang din ng trabaho. Ang kagandahan kasi sa amin na may work yung asawa ko tsaka yung asawa ng friend ko, no, bago pa nagkagipitan na ganyan. At least, no, naghahanap sila ng work, na may work pa rin sila. So ang mahirap is yung wala kang trabaho, dadating ka dito ngayon na wala kang trabaho, tapos ganyan ang madadatnan mo, na mahigpit na talaga yung mga company sa pag-hire ng mga temporary workers, no. So ayan, yun nga, sabi ko, sa isang banda maganda yon, para makikita talaga natin na nagde-take effect, no, yung pagpa-prioritize dun sa mga nandito tsaka sa mga citizens na naghahanap ng trabaho. So ayun lang, talagang ganito na po ang dito, ang realidad. Tiyagaan, tapos talagang kapit sa Panginoon, at sana maging mabilis. Yun lang na may magagawa namin na nandito, mag-pray na sana maging maayos yung system, yung processing, kasi hindi ko din maintindihan dun sa aming sa aming pathway, kasi ang dami din na mga nauuna ng na PR, 6 months lang ang experience nila. Pag tinignan mo dun sa IRCC, sabi doon, kapag 1 year ang experience mo, mas mabilis kang ma-approve. Parang nasa 21 months ang 1 year experience. 36 months kapag 6-month experience lang yung iyong sinubmit. Pero ayon doon sa mga nababasa ko, doon sa Facebook group namin, mayroon doon mga 6 months lang ang experience nila. After 2 months na maisubmit nila yung experience nila, na-receive na nila ang PR. O, diba, napakahusay ng mga ganyan, Tapos yung sa consultant or yung kasama ko, kasabayan ko din, na
client ng consultant namin. Sabi niya, sa ano yun? Sa Ontario naman sila. Sabi niya, ano din yun, 1 year experience din siya, pero mabilis lang yung papel niya. Parang 4 na buwan ay na-approve na siya for permanent residency. So, yun ang kainaman na. Palagay ko naman, ito ay iba-iba siguro per provinces. Baka talagang may mga provinces na mabilis yung kanilang pagpoproseso. Hindi ko din alam kung centralized naman yung processing ng mga ganyan. Siguro talagang swertehan doon sa sa makakahawak ng papeles, no, na officer. Tapos ginto pa, meron pang mga paulit-ulit yung mga hinihingi na pinagme-medical ulit. May mga ganon siguro. Kasi ang alam ko dun sa amin, since ang hinahantay na lang is yung experience, no, yung Canadian experience, hindi na kami uulit ng medical. So I think ito yung mga under ng LAMIA ito, ano, kaya sila sabi nila 2 years, 3 years ganun silang nag-aantay kasi under LAMIA nga. Pero yung mga nasa PR program na sa amin, nasa direct to PR pilot program, mas mabibilis naman compared doon sa mga naka-under sa LAMIA. Tapos sila paulit-ulit to yung hinihinging mga sila sa kanila requirements, no. Tapos talagang naghihigpit na rin sila kasi merong mga nare-refuse dahil sabi doon hindi ika na document ng maigi yung yung pagwo-work mo dito, na ikaw ay talagang pinapasweldo at may trabaho ka siguro sa tax din, no. So may ganyan kasi syempre kailangan mo din mag-provide ng bank statement. Yung iba naman cash yung kanilang nare-receive, so ginagawa na lang sila ng certificate or documentation ng kanilang mga employer na sila ay nakaka-receive ng cash dahil nga hindi sila makakapag-provide ng bank statement nila, no, bilang dokumento na sila ay sumisweldo. So yung ibang officer okay lang sa kanila yon, yung iba naman talagang mahigpit. Ayun, may mga ganong sinasabi. Yung iba refusal dahil sabi ay siya daw ay nag-work sa ibang klaseng trabaho aside from being a child care provider. O may mga ganyan, ano. So yun ang mahirap na, kaya talagang kung yun ang binigay sa iyo, yung mga restrictions, maraming restrictions din dito, sundin mo kasi kung hindi, ma-find out nila one way or another, makikita din nila yan na may mga ganyan, ano. Tapos yung isa naman, marami sigurong dumarating sa kanya na pera from different person, ganyan. I don't know, baka nagsa-side job siya siguro. Kasi marami daw mga pumapasok sa kanya na above 100, no. So usually dapat ang pumapasok lang of course is yung doon sa iyong employer, 'di ba? Siguro kung 1, 2 tao ganun lang. Pero yung sa kanya is marami. So nakakapagtaka yun doon sa officer, kaya reason out pa siya bakit ganun, no. So yun, mga nakakapagpatagal pa yan ng proseso. So ayan, daming mga nangyayari sa papel ng bawat isa. Ang hiling lang namin is wag naman sana kaming magkaroon ng problema. I think siguro hindi naman magkakaroon kasi well documented naman yung mga papeles na isinend ko, no. Tapos ito pa nga, gastusin din dahil nitong January kailangan din i-submit yung study permit ng mga bata. Mag-resubmit kami or mag-renew kami. Tapos ang bayad din sa ganyan is parang malaki din kasi ang malaki talaga yung bayad sa consultant, no. So kami okay lang kami na gumastos ng ganun kasi gusto lang din namin na mapanatag yung isip namin, kasi yung consultant bibigay niya lang sa amin yung mga form, tapos mga kailangan naming i-provide yun na lang din, no. Ayaw naming mag-gamble pa. Okay na sa amin yung ganyan kahit may mga extra gastusin. So depende talaga sa battle mo kung ano yung mga priorities mo. So priority mo is yung mental health mo. Syempre dami na din nating iniisip, diba? Kumbaga ay hindi ka na sure nga sa mga mangyayari tapos
pati yun ay magiging mental burden para sa amin. Although yung iba kayang-kaya nila yan, ano, and I commend all those individual na nakakapag-DIY, ang huhusay. So ayun, marami pang mga ano, isang taon pa naman, so iniiwasan namin na mag-worry masyado. 2026 next year, mag-expire yung aming kontrata dito. So hopefully nitong buong taon naman na to ay ma-issue naman na kami ng PR, no. So yan, sana ay sama-sama tayo mag-pray para sa ikakaayos ng ating mga papeles dito. Tsaka yun nga, lalong-lalo na yung mga nakapag-submit na ng PR application, sana naman ay ma-approve na po tayo, no. So yan, let's pray for each other. Sana yun nga, makuha na natin para kahit papano magkaroon naman tayo ng mas malawak na choice din, tsaka sa trabaho, lalo yung mga husband natin, no. Ayan, pero sabi ko nga ay kung anong ipagkaloob, syempre tatanggapin natin ng maluwag yan. So again, thank you for watching, and God bless us always, and let's keep on praying. Bye bye, see you on the next video.